Isipin ang eksena, isang araw na dapat maging isang araw ng pagdiriwang, na puno ng pagtawa at yakap, ay nagiging isang battlefield kung saan sinubukan ang pag-ibig. Iyon mismo ang nangyari kay Eldia sa kanyang ika-28 kaarawan nang mabago ng isang hindi inaasahang pagbisita ang lahat. At hindi lamang ang anumang pagbisita, ngunit ang isa na nagdadala dito ang bigat ng mga taon ng pag-igting, mga inaasahan at isang posibilidad na pag-ibig na may kakayahang makahiya kahit na ang pinakamalakas. Mahal na tagapakinig, ito ay Ander Branco, at ngayon sa Almas Entrelaadas Channel ay pupunta kami sa isang kwento na gagawing muli mong pag-isipan ang mga limitasyon ng paggalang, pag-ibig at pamilya. Maghanda para sa isang salaysay na pukawin ang iyong emosyon at, na nakakaalam, gumawa ka ng mga bagong mata sa mga salungatan na madalas nating hindi pinapansin. Si Ksenia Mikhailovna ay hindi isang ordinaryong babae. Sa 58, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang strategist sa buhay, kumbinsido na ang mga kalalakihan, lalo na ang kanyang anak na si Igor, sa 32, ay walang hanggang mga nawawalang lalaki, na walang kakayahang gumawa ng mga pagpapasya ng walang gabay na matatag ng isang ina. Para sa kanya, ang kasal ni Igor kay Eldia ay isang pagkakamali mula sa simula. Pagkatapos ng lahat, anong independenteng babae, na may isang promising career sa isang multinasyonal, isang sweldo na maraming inggit at ang kanyang sariling apartment na minana mula sa kanyang lola, ay maaaring maging karapat dapat sa kanyang anak? Nakita ni Ksenia sa Lydia hindi isang manugang, ngunit isang karibal. Ang isang tao na nakipagkumpetensya hindi lamang para sa pagmamahal ni Igor, kundi pati na rin para sa kontrol sa kanya. Ang unang 2 taon ng pag-aasawa ay sunod ng mga maliliit na digmaan. Ang Ksenia ay lilitaw na hindi ipinapahayag, pinupuna ang panimpla ng mga pinggan ni Eldia, tanungin ang kanyang mga pagpipilian sa domestic at, higit sa lahat, ay hindi nagtago ng kanyang hindi kasiya. Siya sa hindi pa pagkakaroon ng mga apo upang ipakita bilang isang tropeo. Si Igor, kahit na sinubukan niyang mamagitan ang mga salungatan, palaging nagtatapos sa pagbibigay sa presyon ng ina. Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring sumalungat sa mga dekada ng edukasyon na nakakondisyon sa kanya upang sumunod? Si Eldia naman ay nalunok ng tuyo. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at alam na ang isang bukas na paghaharap sa kanyang biyenan ay maaaring sirain ang maliit na kapayapaan na nanatili sa kanilang tahanan. Kaya, ngumiti siya, nakinig sa hindi hinihinging payo at itinago sa kanyang sarili ang pagkabigo na lumalaki araw-araw. Ngunit kahit na ang pinakamahusay na sinanay na pasensya ay may limitasyon. At ang limitasyong ito ay tumawid ng angsi niya, pagkatapos ng isang mahabang tula na pakikipaglaban sa kanyang kapitbahay mula sa kanyang dating republika, na kinasasangkutan ng pagmumura, pagbabanta at isang walang katotohanan na laban sa banyo, nagpa siya na oras na para sa isang radikal na pagbabago. Kung hindi ako mabubuhay sa kapayapaan doon, mabubuhay ako rito, naisip niya. At ano ang mas mahusay na oras upang maisagawa ang iyong plano kaysa sa kaarawan ng iyong manugang? Isang regalo na tiyak na hindi malilimutan ni Eldia. Noong umaga ng Abril 27, nagising si Eldia na may magaan na puso. Nangako ang araw na maging perpekto, isang matalik na hapunan kasama si Igor, mga bulaklak sa mesa, isang mapagmahal na tala na naiwan ng kanyang asawa bago umalis sa trabaho. Naisip pa niya kung ano ang magiging tulad ng gabi, ang dalawa lamang sa kanila na nagdiriwang ng isa pang taon ng buhay na magkasama. Ang mga bisita ay hindi darating hanggang 6, kaya maraming oras upang ihanda ang lahat. Ginawa niya ang kanyang mga kuko, pinili ang kanyang damit, binalak ang menu. Ang lahat ay tila magkakasuwato hanggang sa 4 na hapon, tumunog ang doorbell. Habang tinitingnan niya ang pifol, nakaramdam ng ginaw si Eldia. Ang Ksenia ay nasa labas, na may 2 higanting maleta at isang ngiti na mukhang babala sa bagyo. Hindi ito maaaring, naisip niya. Ngunit ito ay. Nang buksan ang pintuan, bago pa niya masabi ang magandang umaga, inihayag ng biyenan na may likas na katangian ng isang taong nag-uutos ng isang hukbo, narito ako upang manatili. Ikaw, mahal ko, ay maaaring mag-pack ng iyong mga bagay at bumalik sa ina. Ang bahay na ito ay akin ngayon at ang aking anak na lalaki, syempre. Paralisado si Eldia. Hindi naghintay si Ksenia para sa isang paanyaya. Pumasok siya na parang nagmamay-ari siya ng lugar, itinapon ang kanyang bag sa sofa at sinimulang siya satin ang bawat sulok na may mga mata ng isang tao na isinasaalang,
alang ang kanyang sarili na karapat, dapat nahatulan. Ano ang pinag-uusapan mo? Pinamamahalaang ni Eldia na mag-stammer, habang ang isang alon ng pagkagalit ay tumaas sa kanyang lalamunan. Sinasabi ko na si Igor ang aking anak, at ang kanyang lugar ay nasa tabi ko, hindi sa tabi ko. Side ng isang estranghero, sumagot si Ksenia, na binuksan ang kanyang scarf sa katahimikan ng isang tao na nasakop lamang ang isang teritoryo. Ito ang aking bahay, sinubukan ni Eldia na magtaltalan, hinawakan ang kanyang tinig upang hindi sumigaw. Si Igor ang aking asawa. Kami ay nakatira dito ng magkasama. Tumawa si Ksenia, isang tuyo, tumatanggi na tunog. Patunayan ito. Ipakita sa akin ang mga dokumento na nagpapatunay na ang apartment na ito ay nag-iisa. O may nagtatago ka ba? Nadama ni Eldia ang pag-iling sa lupa. Ang gawa ay nasa kanyang pangalan, isang mana mula sa kanyang lola, ngunit hindi siya makakainis upang bigyang katwiran ang kanyang buhay sa babaeng iyon. Hindi ko na kailangang patunayan ang anuman. Ito ang aking tahanan at hindi ako pupunta kahit saan. Noon ay kinuha ni Ksenia ang susunod na hakbang. Nang walang karagdagang ado, nagpunta siya sa silid, tulugan at sinimulan ang pag-alis ng mga aparador ni Eldia, itinapon ang kanyang damit sa sahig na parang basurahan. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sumabog si Eldia, tumatakbo sa kanya. Tinutulungan kita na pack ang iyong mga bag, sagot ni Ksenia, nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang mas maaga kang umalis, mas mahusay para sa lahat. Si Igor ay may sapat na gulang, kailangan niyang piliin ang kanyang mga prioridad. Sinubukan ni Eldia na hawakan ang kanyang braso, ngunit pinalaya ni Ksenia ang kanyang sarili sa isang biglaang paggalaw. Huwag mo akong hawakan. Ako ang kanyang ina, marami akong karapatan dito kaysa sa iyo. Ang dalawa ay nakaharap sa mukha, huminga ng labis. Si Eldia ay mas mataas, mas malakas, ngunit isang bagay sa loob niya ang pumigil sa kanya na gumamit ng puwersa laban sa isang mas matandang babae, gaano man ito hindi patas. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone. Tatawagan ko si Igor. Tumawag, hinamon ni Ksenia, na may isang matagumpay na gleam sa kanyang mga mata. Tingnan natin kung sino ang pipiliin niya, ang ina na nagpalaki sa kanya, o sa asawa na nagtutulak sa kanya. Umiling-iling ang mga kamay ni Eldia habang siya ay nag-dial. Sumagot si Igor pagkatapos ng ilang mga singsing, malinaw sa gitna ng isang pulong. Sa una, hindi siya naniniwala sa narinig niya. Nanay, anong nangyayari? Tanong niya sa kawalan ng paniniwala. Itinapon niya ang aking mga bagay, Igor. Dumating dito ang iyong ina kasama ang kanyang mga bag at sinabing nakatira siya sa amin na kailangan kong umalis. May katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Pagkatapos isang mabigat na buntong, hininga. Paparating na ako. Pagdating ni Igor, nakakita siya ng isang eksena ng digmaan. Si Ksenia, na ilang minuto bago kumilos tulad ng isang walang awa na general, ay naging isang marupok at nasaktan na ina. Anak, hindi ako makatayo sa pamumuhay na iyon. Nanay, ito ang apartment ni Eldia. Hindi lang tayo makakasira sa kanyang bahay. Tumawid si Ksenia. Kaya ganun? Pipiliin mo siya. Ang katahimikan na sumunod ay tumusok. Pinanood ni Eldia ang eksena, pakiramdam na may masira sa loob niya. 3 taon ng pagpaparaya, ng sapilitang mga ngiti, ng paglunok ng mga iinsulto at ngayon ang babaeng iyon ay nagsisikap na magnakaw hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi ang kanyang asawa. Ksenia, Anya, na may kalmado na nagulat sa kanya. Naiintindihan ko na ikaw ang kanyang ina. Ngunit bago siya makapagpatuloy, ang kanyang biyenan ay nagambala sa kanya, pinalaki ang kanyang tinig tulad ng isang tabak, at hindi kakailanman magiging. Ito ang huling dayami. Tiningnan ni Eldia si Igor na tila nawala sa pagitan ng dalawang kababaihan na nagmamahal sa kanya sa iba't ibang paraan. At pagkatapos, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi sa puot, hindi sa paghihiganti, ngunit dahil sa paggalang sa kanyang sarili. Sapagkat ang ilang mga laban ay hindi sinadya upang manalo, sila ay sinadya upang sarado. Hindi laban kay Igor na nagsasalita si Eldia, ito ay para sa kanyang tahanan, para sa kanyang puwang, para sa dignidad na ninakaw mula sa kanyang pagbagsak sa pamamagitan ng pagbagsak, surreptitiously, na parabang ang karapatan na pagmamay. Ari ng kanyang sariling tahanan ay isang pribilehiyo na makipag-ayos.
At hindi siya hihingi ng pahintulot. Wala na. May isang bagay sa loob niya. Ang mga taon ng pagkabigo sa pent-up ng mga kahihiyan ay nilamon sa katahimikan. Nang sa pilitang mga ngiti habang ang kanyang biyenan ay tinapakan ang kanyang mga hangganan, tulad ng mga ito ay tinatanggap ng mga banig, lahat ng ito ay bumagsak ng sabay-sabay, isang imposible na baha na naglalaman. Lumakad si Lydia hanggang sa malapit na siya kay Ksenia Mikhailovna na nakikita niya ang bawat kulubot ng disdain sa kanyang mukha, bawat anino ng kahusayan sa kanyang malinaw na mga mata. Tiningnan niya ang kanyang maayos, nang hindi kumikislap at nang magsalita siya. Ang kanyang tinig ay nag-ielo, ngunit matatag bilang tempered na bakal. Alam mo nang mabuti na nakatira ka ng komportable dito. Masyadong marami sa katunayan. Ngunit kung nais mong magpatuloy, susundin mo ang aking mga patakaran. Ang isang ironic na ngiti ay humagupit sa kanyang mga labi. Huwag magalak. Hindi ito isang negosasyon. Itinaas ni Ksenia Mikhailovna ang kanyang kilay, kumbinsido na nanalo na siya. Vote dogovorilis. Tingnan, nakarating kami sa isang kasunduan. Para bang si Eldia ay isa lamang sa mga kababaihan na yumuko sa kanyang mga kapritso. Tulad ng kung ang bahay na iyon ay isang nasakop na teritoryo, at hindi isang bahay na siya, si Eldia ay nagtayo ng pawis at pag-ibig. Hindi napakabilis, sinabi niya, na lumingon sa pintuan na may kagandahan ng isang tao na nagpasya na ang kinalabasan. Una, magbabayad ka ng 1/3 ng mga panukalang batas. Binuksan niya ang pintuan gamit ang isang kilos na theatrical na parang inaanyayahan ang kanyang biyenan na humanga sa view. Pangalawa, lahat ay naglilinis ng kanilang sariling gulo. Pangatlo, at narito ang kanyang tinig ay bumagsak, may dalang babala na walang iniwan na silid para sa mga retorts. Hindi isang salita tungkol sa kung paano ko pinamamahalaan ang aking bahay. Bago mag-reaksyon si Ksenia Mikhailovna, drag na ni Lydia ang kanyang maleta sa pasilyo. Ang mga kapitbahay na inalerto ng ingay ay nagsimulang sumilip sa mga bitak sa mga pintuan, ngunit hindi siya nagmamalasakit. Hayaan silang manood. Alamin nila. Ano ang ginagawa mo? Sigaw ng biyenan, ang kanyang mukha ay pula na may galit. Hindi rin lumingon si Eldia. Itinuturo ko sa iyo kung paano magtanong. Itinulak niya ang huling maleta at lumingon, tumawid sa kanyang mga braso. Kung nais mong manatili, magtanong ng magalang. At bigyan mo ako ng isang magandang dahilan upang sakupin ang iyong presensya dito. Bumagsak si Ksenia Mikhailovna na parang nasampal siya. Igor! Sumigaw siya, sumasamo sa kanyang anak na lalaki na nanatiling nagyelo sa gitna ng silid, ang kanyang mukha ng isang mapanang salungatan. Papayagan mo ba siyang kausapin ako ng ganyan? Hindi binigyan siya ni Eldia ng oras upang tumugon. Ang kanyang mga mata ay nakilala si Igor, at sa kanila ay may isang hamon na walang mga salita na minsing. Ang iyong pinili, Igor. Alinman ang iyong ina ay natututo na igalang ang aming tahanan, ang aming pamilya. Siya ay huminto ng sadya, o siya ay nag-iimpake ng kanyang mga bag ng isang beses at para sa lahat. Katahimikan. Napalunok si Ksenia Mikhailovna. Sa unahang pagkakataon sa mga taon, walang mga kaalyado, walang mga card ng trompeta. Tanging isang kalahating bukas na pintuan at ang sipon ng koridor, saksi sa kanyang pagkatalo. Mommy, nagbulong-bulungan, ang kanyang tinig ay nanginginig na may kinakalkula na pagkasira. Siguro dapat tayong makipag-usap. Hindi sumuko si Eldia. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat. Makipag-usap sa iyong kamay sa doorknob, Anya, na nagpapahiwatig ng exit na may dry gesture. Nag-atubiling ang biyenan. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag na mailuha ng buwaya, ngunit alam ni Eldia ang laro na iyon. Naghintay. 1 segundo. 2. Hanggang sa wakas, si Ksenia Mikhailovna ay tumawid sa threshold, shuffling tulad ng isang itinapon na reyna. Ang pintuan ay sarado na may isang tiyak na pag-click. Sa labas, nagsimula ang paghikbi, malakas, theatrical, na nangangahulugang marinig. Yung alfo. Malupit. Isang walang puso na manugang. Ang mga salitang sumigaw sa pamamagitan ng koridor, halong may pagbulong ng mga kapitbahay, na ngayon ay nanonood ng paningin na maihalo ng libangan at awa. Bumagsak si Igor sa sofa, ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok.
Lyuda, ang boses niya ay nasira. Ina ko ito. Paano ka? Paano ako? Lumapit si Eldia, lumuhod sa harap niya at hinawakan ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga kamay. Naglikha ka, Igor. Ngunit mahal kita. At ang pag-ibig ay hindi pinapayagan ang mga tao na sirain ang itinayo namin ng magkasama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang nasasaktan ang katotohanan. Hindi lang ako ayaw nasaktan siya. At ayokong saktan niya kami. Ang mga hikbi sa labas ay naging mahina. Napagtanto ni Ksenia Mikhailovna na nawala ng interes ang kanyang tagapakinig. Kalahating oras mamaya, isang mahiyain na kumatok sa pintuan. Lidokska, ang tinig ay matamis, halos bata. Maaari ba akong pumasok? Kailangan kong gumamit ng banyo. Binuksan ni Eldia ang pintuan, ngunit hindi lumipat. Una, humingi ng tawad. Sa katotohanan, ang ngipin ng biyenan ay clenched. Sa isang iglap, naisip ni Eldia na mas gugustuhin niyang umihi sa pasilyo kaysa ibigay. Ngunit ang pangangailangan o marahil ang kahihiyan na makikita doon na nakaupo sa tuktok ng kanyang sariling mga maleta, nagsalita ng malakas. Paumanhin. Siya ay nagbubulong-bulong, ang mga salitang lumalabas tulad ng lason. Ako nasasabi. Bakit? Si Ksenia Mikhailovna ay tumingin sa kanya ng galit. Para sa pagsubok na sipain ka. At para itapon ang iyong mga bagay. Mas mabuti. Lumipat si Eldia, pinapayagan siyang pumasa. Ngayon pumasok. Ngunit alamin, hindi ito isang paanyaya na manatili. Ito ay isang truce. Nang lumabas ang kanyang biyenan sa banyo, nakaupo na si Eldia sa mesa, na may isang improvised na kontrata sa harap niya, malinaw na mga patakaran, deadline, kahihinatnan. Maaari kang manatili sa loob ng isang buwan, anya, na dumula sa papel sa kanya. Habang nalaman mo ang iyong buhay. Ngunit bilang isang panauhin, hindi bilang isang may-ari. At kung hinawakan mo kung ano ang akin, kung pinupuna mo kung paano ako nabubuhay, kung susubukan mong manipulahin si Igor, tumahimik siya, hinayaan ang bantanahang, umalis ka kaagad. Tiningnan ni Ksenia Mikhailovna ang papel, pagkatapos ay sa kanyang manugang. Sa unahang pagkakataon, walang puot sa kanyang mga mata. Mayroong mas masahol pa, ang pagkilala na nawala siya. Isang buwan, inulit niya, na parang sinusubukan ang bigat ng salita. Isang buwan, na kumpirma ni Eldia. At hindi isang araw na mas mahaba. Napabuntong hininga si Igor nang sa wakas ay nag-sign ang kanyang ina. Tapos na ang tunggalian. Hindi bababa sa ngayon. Ngunit alam nilang pareho, hindi ito pagsuko. Ito ay isang armistice. At sa susunod na labanan, mas handa pa si Eldia.